Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Mga tinig ang naririnig niya sa paligid. Mga nag-uusap. Unti-unti siya nagmulat ng mga mata. Sa unay malabo ang lahat, ang nasa harapan niya, hanggang sa lumilinaw na sa kanya ang mukha ni Sturgeon. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito. Makikita sa mukha ang pag-alala. Ano nangyari? Tanong niya sa nanunuyong lalamunan. Bakit parang walang tinig lumalabas sa bibig niya? Sinikap niya bumangon ng gumuhit ng matinding sakit sa leeg niya at braso niya. Napabalik siya sa pagkakahiga. Asan ako? Narito ka sa ospital. Isang oras mahigit kang walang malay, Asandra. And please, huwag ka muna umibo. Makakasama sa'yo. Sister Jen na inalalayan siya. Nag-iigting ang mga bagang nito sa pagkakatitig sa mga pasa niya. Ginagap niya ang liig nang maramdamang hindi siya makalingon. May surgical collar siya. Ganon din ang kanang kamay niya. At nakadarama siya ng bigat sa paligid ng balakang. Bago pa siya muling makapagtanong ay lumapit si Doña Consuelo. Si Don Enrique ay nakatayo sa tabi ng bintana at tahimik na nakatingin sa kanya. Makikita sa mukha nito ang pag-alala. Iha, hinawakan siya nito sa kamay. Sa paningin niya ay tila nadagdagan ng edad ni Doña Consuelo. I'm sorry. Kasalanan ko. Hindi ko kayo dapat na idinaan sa gubat. Huwag niyo sasiyan ang sarili niyo, Tia Consuelo. Baling ni Sturgeon dito. Walang may kasalanan sa nangyari. Isa yung aksidente. Lumapit si Don Enrique at hinawakan sa balikat ng asawa. Tama si Sturgeon, Consuelo. Walang may kasalanan sa nangyari. Itinuon nito ang paningin sa dalaga. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Iha. At doon pa sa mismong lupain namin nangyari iyon. Unti-unting bumalik sa isip ng dalaga ang nangyari bago siya nawalan ng malaya. Tumingala sa binata. Ano ang nangyari? Muli niyang tanong at sinabayan iyon ng lunok. May bahagyang kirot siyang naramdaman. Nahulog ka sa isang malalim na hukay, Cassandra. Sagot nito. Rumestro doon ang galit sa mukha. Bagamat banayad ang tinig. Kasama ng kabayo at napailaliman ka. Naalala niya ang malakas na halinghing ng hayop kasabay ng sakit na naramdaman niya sa katawan. Iyon ang huli niyang natandaan. Ang kabayo, ano nangyari sa kanya? Tanong niya. Tumiim ang mukha ni Sturgeon. Huwag mo nang alalahanin na kabayo. Baka mamatay ka ng oras na iyon. Pilit siyang ngumiti at tumingin dito. Napaka-exaggerating mo naman. Hindi nagbibiro si Sturgeon, Iha. Si Doña Consuelo. Malalim ang hukay at makitid. Pareha kayo nahulog na kabayo roon. Kinailangang patayin ni Sturgeon ang kabayo upang makuha ka. Lumunok ang matanda at nakita ni Cassandra ang sindak sa mga mata nito. Pinatay mo ang kabayo? Tingala niya sa binata sa magkadikit na mga kilay. Bakit? Isang buntong hininga ang pinakawalan ng binata. Nagpapalag ang kabayo at nasa ilalim ka niya. Kung nag-isip ako ng matagal ay baka hindi nito itunuloy ang sinabi at bahagyang umiling. Nagpapasalamat ako at walang butong nabali sa leg mo, Cassandra. Pero meron kang fractured dyan sa kanang kamay mo tsaka dyan sa kanang hita mo. Ayan yung bahaging naipit sa katawan ng kabayo. Ginagap nito ang kamay niya at pinisila.
And thanks to Lord, dahil may miracle nangyari sa'yo, dahil buhay ka. Nararamdaman ni Cassandra ang pagkatakot sa tinig ng binata. Ang mabilis na pagpapasayang patayin na kabayo ay hindi madaling isipin at gawin. Papaano mong, papaano mong pinatay ang kabayo? Hindi mo na kailangan malaman. Kalmado nitong sagot at umiwas ng tingin. Pero kailangan ko malaman, Sturgeon. Giit niya. Tinitigan siya ni Sturgeon bago sumagot. Tulos. Nanlumo ang dalaga. Nakadama na matinding habag sa kabayong alam niya magandang uri. I'm so sorry. I'm so sorry, Sturgeon. Pwede ba? Muntik ka nang mamatay. Inihingi mo na sorry ang pagkapatay ng kabayo? Iha, si Don Enrique na lumapit. Sinabi ng mga doctors na hindi ka maaaring magikilos. Mananatiling nakakasambalakang at braso mo sa loob na 1 linggo. At yung liig mo, ayon kay Sturgeon, ay napasama lang marahil ang bagsak. Subalit mananatili ang kas na iyan sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. At naipasya kong sa bahay ko magpagaling. Banayad siyang ngumiti. Salamat po sa inyong concern, Don Enrico. Pero wala nang pero-pero. Mariing agap ni Sturgeon. Sa Villa Alegra ka tutuloy paglabas mo dito. Nagsalubong ang mga kilay niya sa arroganting tono nito. Nagbukas siya ng bibig upang sabihin ditong wala itong karapatang desisyonan siya nang maisip na nakatingin sa kanya ang 2 matanda. Bukod pa sa walang kondisyon lalamunan at katawan niya makapag-away. Ngumiti sa kanya si Sturgeon. O siya, iha, magpahinga ka na ulit. Ani na doon niya Consuelo at muling hinawakan ng kamay niya at pinisila. May aasikasuhin lang kami ni Don Enrique mo at babalik kami mamayang gabi. Ihatid ko na kayo sa labas, Tia. Sabi ni Sturgeon at tumayo sa pagkakaupo sa hospital bed sa mismong tagiliran niya. Niyuko siya nito. Hindi ako magtatagal, diyan ka lang. Samantala, that is ridiculous, Tita Consuelo. Si Sturgeon sa sinabi ng matandang babae nang nasa labas sila ng silid. Pero may punto ang asawa ko, Sturgeon, si Don Enrique. Araw-araw ay doon siya nagdaraan patungo sa protesan. Maliban kahapon, dahil nga sa paghahanda namin sa party sa inyo. At kung hindi napadaan ng mama mo kanina umaga at sabihing inililibot mo si Cassandra, ay malamang na dumiretso sa protesan si Consuelo. At kung nangyari iyon, ay tiyak na walang sino mang tao ang tutulong sa kanya. Bahagyan nanginginig si Doña Consuelo sa sinabi ng asawa. At posibleng mamatay ako ng ganong kadali. Tiyak na mapapatay ako ng kabayo sa paghihisterya nito. Kinabig nandun sa dibdibang asawa. Natitiyak ba ninyong walang hukay ang bahaging iyon ng daan? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ng binata. Nanlulumong umiling ang matandang babae. Ay di sana masasabi kong dati na ang hukay na iyon doon, Sturgeon, nang matahimik na ang loob ko. Pero alam kong wala eh. At alam kong trap yun. Trap. At hindi sa hayop iyon. Dahil wala namang mabangis na hayop ang nagkalat sa gubad natin. Magkasamang takot at panlulumo ang nasa tinig nito. Isa yung trap para sa akin. Dahil ako lang ang dumadaan doon. Calm down, Consuelo. Anang namatandang lalaki. Kakausapin ko si Carrion. Binalingan nito si Sturgeon. Sige na, iho. Balikan mo na si Cassandra doon. Tumango ang binata at tumalikod na pinag-iisipan ng mga pinag-uusapan nila. Nasaan na nga pala ang anak mo, Enrique? Ayun, nang makita niyang hindi naman makakausap si Cassandra ay umalis na rin. Sagot ng matandang lalaki habang inaakay palabas ng ospital ang asawa. Sa loob ng ilang araw ni Cassandra sa ospital ay hindi pumapalya sa pagdalaw si Sturgeon. Ito mismo ang nagbabantay sa kanya sa gabi. Ang mama nito'y paroon at parito rin.
Ganoon din ang mag-asawang Don Enrique at Doña Consuelo. Ang huli palagi ng nagtatagal pag dinadalaw siya. Hindi niya nakita minsan man si Hana, pero nalaman niyang dumalaw ito noong unang araw niya sa ospital habang wala siyang malaya. Hating gabi nang magising si Cassandra, malamlam ang liwanag ng night lamp at namulatan niya si Sturgeon na nakahiga sa kabilang extra bed na sadyang ipinalagay ng binata sa silid. Nakatitig ito sa kanya. She couldn't find a word to say at may kung ilang sandaling hindi naghihiwalay ang mga mata nila. Ba't hindi ka pa natutulog? Bulong niya dito. Ngumiti ito at nagbuntong hininga. I was memorizing your face. Huminga siya ng malalim at inalis ang tingin sa binata. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Sturgeon? Tumayo ang binata at naupo sa tabi ng kama niya. He was naked from the waist up. Nag-reflect sa hubad nitong katawan ang mapulang ilaw mula sa lampshade. At hindi niya maalis ang tingin sa matipuno nitong dibdib. Ang muscle nito sa katawan, sa braso, na nakatukod sa kabilang bahagi ng kama. Nakakulong siya sa pagitan ng katawan nito at kanang braso. It was so intimate that her heart started to beat erratically. Anong ibig mong sabihin? Anong ginagawa? Hinawi nito ang buhok palayo sa mukha niya at habang tinitigan ang mukha niya. You know what I mean? Sabi niya sa namamaos tinig. Hindi mo kailangan bantayan araw-araw. Hindi mo kailangan dito matulog. May trabaho ka. Ano na lang sasabihin ng mga tao ng mama mo? Wala silang sasabihin. Sa umagay nasa klinik ako, kung yun ang inaalala mo. Hapon akong dumating ako rito, Cassandra. At huwag mong intindihan ng mga tao. Wala silang pakialam. They are worried about you. Lalong-lalo na tigit ang Tia Consuelo. At pakiramdam namin kami ang may responsible sa'yo. Kung hindi dahil sa, please, sabi mo nga aksidente yun, di ba? Agap niya sinasabi nito. Walang may gustong mangyari iyon. And thinking about it now, it was a blessing in disguise na nagbatiuna ako ng matanong ko ang sapa at ako nahulog sa hukay. Tumalim ang mga mata ng binata at tumuwid mula sa pagkakayo ko sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin? Napasinghap siya. Isipin mo, Sturgeon, kung si Doña Consuelo ang nahulog, baka mas may masamang nangyari sa kanya. Matanda na siya. At kung ikaw naman, tumigil siya at tumingin ito sa mga mata niya. Napalunok siya sa tingin nito sa kanya. Ginagap nito ang palad niya. Kaya ko makipagpalit sa lugar mo, Cassandra. Sabi nito na may sinseridad. Ang mga mata nito ay nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. At ang init na nagmumula sa kamay nito ay nagdulot sa kanyang hindi mapaliwanag na kasiyahan. At papaano sa palagay mo ikaw namin iaahon sa hukay, ha? At sa palagay mo ba'y makapagdesisyon kami agad na patayin na kabayo? At kung maisip namin iyon, gaano man kasanay si Doña Consuelo sa mga hayop, ay babae pa rin kami, Sturgeon. Hindi namin basta-basta mapapatay ang kabayo ng ganun lang. Kalimutan mo na yun. Maring utos nito at tumayo. Now, go back to sleep. Baka bukas ay palalabasin ka na ni Michael. Ang tinutukoy nito ay ang doktor na tumitingin sa kanya. Hindi ka ba nilalamig? Napalingon sa kanya ang binata. I mean, malamig ang aircon. Bakit ka nakahubad? Does it bother you? Tuluyan na itong muling humarap sa kanya. Ako ang una nagtanong. Tinitigan siya nito na matagal bago sumagot. I don't normally sleep with anything on. And hindi ako nilalamig. If you want the truth, I'm so hot that I feel like going under the shower right now. Now,
Does that bother you? Nag-init ang mukha niya sa direktang tanong at gustong ipakahulugan nito. No. No? Ulit na binata. Do you know what? I mean, when I said I feel so hot. Yes. Hell, umiiling nito sabi. Dinampot ng polo shirt sa silya. Lalabas muna ako, sabi nito at tumingin sa kanya. Bakit? Innocent ang tanong niya. Hindi pa naman umaga ah. Mabilis na bumalik sa surgeon at naapong muli sa gilid ng kama niya. Yumuko at hinawakan siya sa mukha. Who cares about the time? Galit nitong sabi. You will hate me if I won't leave you now. I am a real bastard. Dahil sa kabila ng matinding pag-alala ko sa'yo, sa nangyari sa'yo, may nararamdaman akong desire na halikan ka, na yakapin ka, at normal naman yun na. Agap niya. Ano? Makikita sa lalaki na naguguluhan nito. Sturgeon. Bulong niya sa pangalan nito. It's human emotion. Alam mo ba na magkamali ako at bumalik sa isip ko nangyari? Natatakot ako at gusto kong umiyak. Pinigil ko lang ang sarili ko. At nang balikan mo ako matapos mong samahan sa labas sa Don Enrique at Doña Consuelo, gusto ko tang yakapin. Gusto kong umiyak sa'yo. Gusto kong makulong sa mga bisig mo. Huminga ng malalim si Sturgeon. Makikita sa mukha nito ang malamlam na anyo. Gusto nitong yakapin ang dalaga, pero pinipigilan ang sarili. Naiintindihan ko ang gusto mong sabihin, Cassandra. Pero hindi ganun ang damdamin ko sa'yo. Namamaas itong sabi. Yung sa akin, desire. Desire na isang lalaki sa babae. Gusto ko pa rin makulong sa mga bisig mo ngayon. Walang patid na sabi niya sa lalaki. Bahagya itong umiling. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sa namamaas itong tinig. Tiniyak mo at ng mga doktor na hindi naapektuhan ang isip ko sa nangyari sa akin, di ba? Nangaakit niyang sabi. Napaungol naman si Sturgeon. Yumuko ito at maring hinalikan ang kanyang mga labi. Ang mga labi nito ay parabang sabik na mahal kan siya. Halos mamugto ang mga hininga nila dahil sa halik na iyon. Ikinawit niya ang mga braso sa liig ng lalaki, kaya napaungol muli ang lalaki. Ginantihan naman niya ng halik ang halik ng lalaki sa kanya. Part of this kiss was her need to be with someone after near-death accident. But most of it was pure longing and desire. Maraming beses na siyang nahanggan, subalit hindi tulad nito. Ang halik ni Sturgeon, ang katawan nito, ay parabang may sariling buhay na gustong maangkin siya. She met the sensual probing in his tongue with her own. Pumailalim ang kamay ni Sturgeon sa puting hospital robe niya at habang gumagalaw ang kamay nito sa kanyang harapan. Baby, please, sabihin mo sa akin na tumigil na. Ani ni Sturgeon habang namamaos ang tinig. Muli nitong hinalikan ang mga labi niya. I don't think na gagawin ko yan. Bulong ng dalaga sa lalaki. A warning in her voice. Kailangan, baby. Dahil kung hindi mo pipigilin kung ano man ang mangyari sa atin ngayon, responsible ko iyon. Bulong nito habang sakop-sakop nito ang labi niya. His hand tracing her soft body underneath the backless white cotton hospital robe. She could hear the harsh rhythm of his breathing, tulad din sa kanya. She placed her left arm on his chest and pushed him gently and whispered, You really had me curious kung ano mangyayari sa atin kung hindi kang pipigil. Pero yung nurse na duty ngayon, siguro in a minute dadating na yun, Sturgeon.
and almost 1 o'clock and time for my medicine na. Biglang kumawala si Sturgeon sa sinasabi niya at napalingon sa pinto at pagkatapos ay bumaba ang mata sa relo sa tabi ng lamp. Ay, oo nga pala. Kailanganin tumayo ito at tinong ang switch ng main light sa may pinto upang buhayin. Huwag. Natatawang awat ni Cassandra at tinakpan ang sarili ng kumot. Kapag binuhay mo yan, malalaman ng nurse na, alam mo na, naghalikan tayo. Nahihiyang sabi niya. At saka, tingnan mo nga yung sarili mo. Nanunuksong bumaba ang mata niya sa maong nito. Patalikod na nagmura si Sturgeon. Isang tawa ang pinakawalan niya at hindi pa naglipas saglit ay kumakatok na ang nurse sa labas ng pinto. Gustong mainis ni Sturgeon sa pagtatawa niya. Pagkatapos ay ngumiti ito at muli niyang hinalikan ang labi niya. You won't get away next time, little tease. Promise nito. Dinampot ito ang polo shirt at inabot ang doorknob. Kailangan ko ng malamig na hangin sa labas. Ngumiti siya at tumango dito. Pagkatapos ay binuksan nito ang pinto. Hello, Dr. Pontevilla. Nakangiting bati ng nurse. Hindi maiwasang hindi hagurin ng tingin ang hubad na katawan ng binata. Nasa mga mata nito ang paghanga. Politely, ngumiti si Sturgeon at tuluyang lumabas habang sinusuot ng polo shirt. Binalingan ng nurse si Cassandra. Medicine time po. Nangiting sabi nito.